Hindi naiwasan ng ina ni Ashley na balikan ang nakaraan. Ryan, ano bang ginagawa natin dito? Hinigpitan ni Mabel ang pagkakakapit nito sa braso ng nobyo habang pinapagala ang mga tingin sa paligid. May klase pa sila sa mga araw na yon, ngunit sa halip na tumungo sila sa eskwelahan, ay dinala siya ni Ryan sa isang bahay, kung saan sa itsura nito ay nakalarawan ng kalumaan at tila ba matagal na itong inabandona. Mahal mo ako, di ba? Napasulyap ang 17 taong gulang na dalaga sa nobyo na nakaakbay sa kanya. Isang linggo lang siya nitong niligawan. At dahil noon pa man ay may lihim na siya ditong pagtatangi tulad ng karamihang babae sa kanilang paaralan, ibinigay na niya agad ang kanyang matamis na oo sa binata. Marami man ang nakarating na balita sa kanya na pinagpustahan lang siya ng mga kaibigan ni Ryan, hindi siya naniwala. Ramdam niya na tapat ang pagmamahal sa kanya ng nobyo. Malayo man ang agwat ng estado nila sa buhay, tanggap siya nito, mahal siya nito, yun lang ang kanyang paniniwalaan. At ngayon nga ang unang buwan ng kanilang relasyon bilang magkasintahan. Patutunayan daw nito sa kanya ang wagas nitong pagmamahal. May sorpresa itong inihanda sa kanya. Nagdiriwang man ang kanyang puso dahil sa ginawa ng nobyo, ay hindi naman naalis sa kanyang puso ang pagbangon ng kakaibang kaba nang makita nito ang bahay na pinagdalhan sa kanya. Alam mong, mahal na mahal kita, Ryan. Matapat na tugon ng dalaga. Ngumiti ang binata dito. Ilang sandali pa ay tumapat ang magkasintahan sa isang nakapinid na pintuan. Tila lalong nadagdagan ng kaba na nararamdaman ni Mabel. Just relax, okay? He will be gentle to you. Sabay halik nito sa noo ng pinagpapawisang nobyo. Anong ibig mong sabihin? Huwag ka na lang mag-inarte. Ryan! Mabilis na binuksan ng binata ang pinto at itinulak sa loob ang kasintahan na hindi na nakaalma pa sa biglaang ginawa sa kanya. Ryan! Pinagkakatok ni Mabel ang pinto, pilit itong binubuksan. Mama, nandito ako sa sala, anak. Sagot sigaw ni Mabel. Halika, Kathy, pasok ka. Huwag kang mahiya. Kami lang naman ang nandito ni Mama. Nakakaramdam man ng hiya si Kathy ay sumunod ito sa paanyaya ng kaibigan. Maliit lamang ang tirahan ng mga ito, pero malinis at masinop ang paligid. Halika, ipapakilala kita kay Mama. Oh, may kasama ka pala? Nakangiting bumati si Kathy. Magandang araw po. Nagmano ito sa ginang. Siya po yung lagi kong kinukwento sa'yo, Mama. Bagong lipat lang siya sa eskwelahan galing Maynila. Ah, siya ba? Kumusta ka, Iha? Naku, lagi kang ibinibida nitong anak ko. Mama? Pamumulang saway nang nakangiting si Ashley. Totoo naman, di ba? Panunokso ng ginang. Akala ko nga tomboy ito eh. Dahil kung makapagkwento akala mo may relasyon kayo. Mama, syempre kasi matalik kaming magkaibigan. Di ba, Kathy? Oo naman. Naging kampante po agad ang loob ko kay Ashley kaya siya agad ang naging kaibigan ko sa eskwelahan. Magalang na sagot ni Kathy. Narinig mo, Mama? Sige, magkampihan kayo. Natatawang biro ni Mabel. Ashley, anak, ipaghanda mo muna ng merienda ang kaibigan mo. May nilaga akong kamote sa kusina. Magtimpla ka na rin ng kape. Opo! Sandali lang halika, maupo ka muna. Binalikan ni Mabel ang ginagawa habang muling pinagala ni Kathy ang tingin sa paligid. Para hindi ka mainip, may mga photo album sa ilalim ng lamisita. Makita mo naman kung ano ang itsura ni Ashley nung bata pa siya. Taba-ching-ching at napakakulit. Nakangiting wika ng ginang. Tumalima naman ang dalaga. Kumuha ito ng ilang patong ng photo album at sinimulang buklatin. Ilang sandaling namayani ang katahimikan sa paligid hanggang matigilan si Kathy nang may mapansin itong isang lumang larawan. Tita, sino po ang mga ito? Tumayo ang dalaga at ipinakita sa ginang ang larawan ng tinutukoy nito. Ah, class picture ko yan noong huling taon ko sa kolehiyo. Kaklase mo po pala si Papa? Napatingin si Mabel sa dalaga at muling napatitig sa larawan. Sino dyan? Ito po. Sabay turo sa isang mistiso at matangkad na lalaki. Si Axel de Torres po. At ito naman pong dalawang katabi niya ay sina Tito Ryan Herrera at Alvin Alvarez. Matalik po silang magkakaibigan. Biglang nakaramdam ng paninikit ng dibdib ang ginang. Kasama po namin sila na lumipat dito sa Santa Cruz. Gusto daw nilang magtayo ng negosyo sa pinagmulan nilang bayan.
Yun daw kasi ang pangarap nila noong mga bata pa sila. Hindi napansin ni Kathy ang pamumutla ng ginang. Bumalik ito sa upuan habang nakatitig pa rin sa lumang larawan. Kaklase rin po namin ni Ashley ang mga anak nila, si Samuel Herrera at Froilan Alvarez. Bale po, nauna kami ng paglipat ni Froilan kasi galing pa sa Amerika si Samuel. Doon po siya lumaki at... Napaangat ito ng mukha at saka lamang nito napansin ng kausap. Tita? Naudlot ang pagbabalik tanaw ni Mabel sa nakaraan nang marinig nito ang pagbaling ng nahihimbing na anak. Napatitig siya rito at hindi maiwasang makaramdam ng awa. Iba man ang mukhang dinadala nito, batid niya ang sakit at hirap na pinagdaraanan nito nang dahil sa magkasamang galit at pag-ibig. Sa ibang anggulo ng kanilang buhay, pareho lang sila ng naging kapalaran, umibig at nasaktan. Minsan ring napuno ng galit ang kanyang puso at sa puntong iyon, doon sila nagkaiba ng anak dahil natuto siyang makalimot at magpatawad. Niyakap na lamang niya ang naging tadhana niya. Ryan! Buksan mo ang pinto! Ryan! Kahit anong pilit na gawing paghila ni Mabel sa pinto ay nanatili pa rin itong nakapinid. Ryan! Napahugulhol ang dalaga habang nangangatalang mga tuhod at nakaramdam ng matinding panlalamig sa buong katawan. Kumusta ka na, Mabel? Mabilis ang naging paglingon ng dalaga. Nanlaki ang mga mata nito. Medyo may kadiliman man ang silid na kinaroroonan, ay kilalang kilala niyang nagmamay-ari ng tinig na aninag niyang nakaupo sa mahabang sopa. Axel? Tumayo ang lalaki at mula sa malamlam na liwanag sa paligid, kitang-kita ng dalaga ang nakantising mukha nito. Anong ibig sabihin nito? Kinuha ko lang ang premyo ko. Napasandal sa nakasarang pintuan si Mabel nang humakbang palapit sa kanyang lalaki. Nagkabali ka na sina Ryan at Matilda. Yun ay dahil sa tulong ko. Sinungaling! Bakit? Naniniwala ka pa rin ba na minahal ka ni Ryan? Napailing ito. Mahal niya ako! Sigaw ng dalaga. Kung mahal ka niya, bakit narito ka? Natigilan si Mabel. Pinagpustahan ka lang nila Alvin para ipamukha sa akin na kahit kailan ay hindi ko mahihigitan si Ryan sa puso mo. Anong binabalak ninyo? Lumarawan sa mukha nito ang galit. Niloko lang siya ni Ryan. Mali siya nang inakala na mabuti itong tao. Si Matilda pa rin pala ang mahal nito. Natural, kukunin ko ang premyong nakuha ko para sulit naman ang naging taya ko. Kung mahal mo ako, Axel, wala kang masamang gagawin sa akin. Bakit? Kapag pinalaya ba kita ngayon, matututunan mo rin akong mahalin, Mabel. Uulitin ko sa'yo, hindi kailanman natuturuan ng puso kung sino ang mamahalin. Naging tanga man ako nang mahalin ko si Ryan. This time, hindi ko na ulit yun gagawin. Hindi mo. Hindi na natapos pa ni Mabel ang iba pang sasabihin nito nang siilin na siya ng mapupusok na halik ng binata. Axel, wag! Kahit anong pagpupumiglas at pagmamakaawa ni Mabel, wala siyang nagawa para kumawala sa lalaki. Hanggang sa nagpaubaya na lamang siya sa itinakbo ng kanyang kapalaran nang dahil sa hibang na pagmamahal. Titig na titig si Kathy sa harap ng salamin. Naisagawa na noong nakaraang linggo ang plastic surgery at bumalik na ang dati niyang mukha. Ngunit tila naninibago siya. Marami nang nagbago, maging ang tibok ng kanyang puso. Naagaw ang pansin ng dalaga sa pagbukas at pagsara ng gate. Tinungo nito ang bintana at palihim na sumilip mula sa likod ng kortina. Pasakay sa kotse nito si Samuel. Bagsak ang balikat at nakalarawan sa mukha ang matinding kalungkutan. Umiwas ng tingin si Kathy. Tumalikod ito sa binata. Sinapo ang umbok na tiyan. Naguguluhan siya. Sino ba ang dapat niyang piliin? Ang lalaki niya o ang ama ng batang kanyang dinadala? Parehong mahalaga sa kanya sina Samuel at Froilan. Pareho niya itong minahal. Ang pagkakaroon man ng anak ang kukumpleto sa kanya, ang paglisa naman niya sa piling ng asawa ang magbibigay dito ng higit na kakulangan sa buhay nito. Makakaya kaya niyang talikuran si Samuel. Mahal niya ito. Kinalimutan niya noon ang pagmamahal niya kay Froilan para dito. Ito ang kanyang pinili at pinakasalan. Sa kabila ng malaking kasalanang nagawa nito, tila nagdadalawang isip siya na iwan ito. Pero paano si Froilan? Mahal rin niya ito. Ayaw na niyang muli itong saktan. Naging tapat ito sa kanya. Naghintay at umasa. Naputol ang malalim na pag-iisip ni Kathy nang bumukas ang pinto ng silid at pumasok ang ama. Hanggang kailan mo siya iiwasan?
Hanggang kaya ko pa. Tinungo nito ang higaan at naupo sa gilid nito. Nilapitan ni Axel ang anak at naupo sa tabi nito. Bakit hindi mo siya bigyan ng pangalawang pagkakataon? Does he deserve a second chance pa? Napatitig ito sa ama. Mula noong kabataan niya, hindi pa sila nito nagkaroon ng masinsinang pag-uusap. Lagi kasi itong busy sa pagpapalago ng negosyo kasama ng dalawang matalik na kaibigan na sina Ryan at Alvin. Ang kawalan lagi nito ng panahon sa kanila ang dahilan kung bakit ito iniwan ng kanyang mama. Minsan kasi anak, may mga nagagawa ang puso na labag sa batas ng pag-ibig. Sa sobrang pagmamahal, nakakalimutan nating gamitin ng isip dahil mas sinusunod ang tibok nito. Ikaw pa, nagmahal ka na ba ng higit kay mama? Sinalubong ng matanda ang mga mata ng anak. Sa isang bahagi ng aking nakaraan, nagmahal ako ng higit pa sa buhay ko. Iniiwas nito ang tingin at pinako ito sa kawalan. At sa sobrang pagmamahal ko, nakagawa rin ako ng hindi maganda sa kanya. Napayuko ito at nakaramdam ng kirot sa muling pagsagi sa kanyang isip ng isang alaala na babaunin niya hanggang sa huling sandali ng buhay niya. Natigilan naman si Kathy sa narinig. Kahit kailan ay hindi ito nagbukas ng damdamin sa kanila ng ina. Masyado itong tahimik at malihim. Binigyan ka ba niya ng pangalawang pagkakataon? Muling binalingan ni Axel ang katabi. Umiling ito. Hindi ako humingi. Lumayo ako noon. Tinungo nito ang bintana at tumanaw sa malayo. Natakot ako. Ilang dekada man ang dumaan. Malayo man ang narating ko. Nakasunod pa rin sa akin ang alaala niya. Ang alaala ng araw na masinunod ko ang aking puso kaysa sa isip. Nagising si Ashley nang makarinig ito ng mga kaluskos sa paligid. Mabilis itong napabalikwas sa pagkakahiga. Sa pangamba na natuntun siya ng mga pulis. Ngulit ang nabungaran nito ay ang ina na abala sa pag-iimpake ng mga damit sa dalawang malaking bag. Mama, anong ginagawa mo? Aalis ka ba? Aalis tayo. Napansin ng dalaga na ilan nga sa mga naiwan niyang damit ay nakasilid na sa isang bag. Doon muna tayo sa tita Elena mo sa Pampanga. Baka sakaling hindi tayo masundan doon ng mga pulis. Hindi, Mama. Natigil sa ginagawa si Mabel at napatitig sa sumalungat na anak. Hindi ako aalis. Hindi ako aalis at hahayaan na lamang ang Kathy na yun na mapunta uli sa kanya si Samuel. Hindi ako papayag na maging masaya siya uli. Sa kabila ng mga nangyari, nakukuha mo pang mag-isip ng ganyan. Gusto mo ba talagang makulong? Magsabi ka lang at ako mismo ang tatawag sa pulisya. Gigil na wika ng ina. Please mama, ayokong umalis. Hindi ko pwedeng iwan si Samuel. Muling binalingan at binalikan ni Mabel ang ginagawa. Hindi siya para sa'yo. Magkaiba nga talaga tayo. Tumayo ito at hinablot ang bag na kinalalagyan ng mga damit. Handa akong gawin ang lahat para ipaglaban ang pagmamahal ko. Ikaw, sumuko ka kaagad. Dahil hindi siya karapat-dapat na ipaglaban. Natigilan ng dalaga. Hindi niya ako binigyan ng dahilan para ipaglaban siya. Kaya mas pinili mo na lang na lumaki akong walang ama. Hinayaan mo ang Ryan Herrera na yun na sirain ang pamilya natin. Iyon yata ang pinakamalaking pagkakamali ni Mabel. Ang hindi sinabi lahat sa anak ang buong katotohanan sa naging ugnayan sa kanya ni Ryan. Pero hindi niya akalain na magtatanim ito ng galit sa taong sinabi niyang dahilan kung bakit nawala ang ama nito. Nagtahi lamang siya ng kwento. Mas nangibabaw noon ang galit niya sa dating nobyo kaya ito ang idiniin niya noong isiniwalat niya kung sino si Ryan sa kanyang buhay upang layuan ang kanyang anak si Samuel. Noong malaman niya na umiibig si Ashley sa anak ng lalaking isa sa sumira ng kanyang buhay, nagsinungaling siya. Pero sa kabila ng ginawa niya, ay hindi pa rin niya ito napigilang mahalin ng taong naging pagmamay-ari na ng iba. Sa ayaw at sa gusto mo, aalis tayo. Inagaw nito ang bag sa anak at muling isinilid dito ang mga damit. Hindi ako sasama. Kung gusto mo, ikaw na lang. Hindi pa ako tapos sa laban ko kay Kathy. Magbabayad pa siya. Walang ginawang masama sa'yo si Kathy para magtanim ka ng galit sa kanya. Meron, marami. Inagaw niya sa akin ang lalaking pinakamamahal ko. Si Kathy ang pinili at minahal ni Samuel. Ha, kinakampihan mo siya? Iminumulat lang kita sa katotohanan. Pahihirapan ko siya hanggang sa unti-unting mawala. Yun ang nararapat sa katulad niya. Hindi mo yan gagawin. Gagawin ko ang gusto ko. Makulong man ako habang buhay, sisiguraduhin ko muna na wala nang babalikan si Samuel.
Hindi mo yan gagawin, Ashley. Mawawala sa kamay ko si Kathy Herrera. Hindi mo gagawin yan sa kapatid mo, Ashley. Napatigil sa paghakbang ang dalaga ng talikuran nito ang ina. Mabilis itong napalingon. Patawarin mo ako, anak, kung hindi ko nasabi sa'yo. Pero ito na ang tamang pagkakataon. Si Axel de Torres, ang matalik na kaibigan ni Ryan Herrera, ang iyong ama. Anong ibig mong sabihin? May diin sa tinig na tanong nito. Magkapatid kayo ni Kathy, anak. Nanlaki naman ang mga mata ni Ashley. Si Axel ang nakakuha sa akin noong araw na dalhin ako ni Ryan sa isang abandonadong bahay. Hindi yan totoo. Gumagawa ka lang ng dahilan para sumama ako sa'yo. Si Axel de Torres ang iyong ama, Ashley. At isa lang ang dugong dumadaloy sa ugat ninyo ni Kathy de Torres Herrera. Tumalima si Lucas sa naging utos ng ama na ipasok niya sa isang malaking kahon ng mga laruan nito. Saan po ba talaga tayo pupunta, Papa? Doon muna tayo sa Tito Joshua mo. Napatigil sa ginagawa ang bata. Ho? Di ba malayo yun? Gusto sanang sabihin ni Froilan sa anak na hindi sapat ang layo nito para makalimot siya. Marami ka doong magiging mga kalaro. Paano po si Manang Rosa? At saka hindi po ba sasama si Mama? Matagal na po siyang hindi umuuwi. Hindi na po ba niya ulit tayo, mahal? Umiwas ng tingin si Froilan sa anak. Tumalikod ito. Baka sumunod na lang siya. Kailangan ba talaga niyang paasahin ng anak? Wala kasi siyang nakahandang sagot dahil siya mismo ay hindi niya alam kung babalik pa sa buhay nila si Kathy. Gusto man niyang muling maghintay, pero tila ba tadhana nang nagsasabi sa kanya na wala siyang aasahan. Masakit man na sa pangalawang pagkakataon ay muli siyang nabigo na maangkin ng buong puso ng babaeng pinakamamahal niya. Ay batid niya na kailangan na niyang sumuko. Tapos na ang kanyang laban dahil wala na siyang dahilan pa. Nasa piling na ito ni Samuel, ang lalaking tunay na nagmamay-ari dito. Wala na silang puwang pa ni Lucas sa buhay ng dalaga dahil bumalik na ito sa totoo nitong mundo. Matuloy pa kaya ang plano ni Ashley gayong nalaman na nito ang totoong ugnayan nila ni Kathy? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, and subscribe for more updates. Maraming salamat po.